The Boss Husband. Credit to the author. 141 hanggang 45. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napansin ni na Jinky at Pangulong Cha ang kakaibang pagkilos ni Justin, at tumigil din sila sa kanilang mga landas. Napansin nila na naakit siya sa isang larawan sa dingding, kaya nakangiting sinabi ni President Cha, "Ito si Madam Rebecca Garrison, ang nagtatag ng ating New Hope Orphanage." Hanggang ngayon, nakapagtatag na siya ng mahigit 100 bahay ampunan, ang kanyang larawan ay makikita sa bawat isa sa mga ulilang ito, na nagpapahayag ng paggalang ng lahat sa kanya. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig ni Jinky ang pangalang Rebecca. Iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang babaeng mukhang mahigit 30 taong gulang na. Ang taong ito ay may bond-up na hairstyle, na may makeuptab at bilog na pisngi. Habang mukhang matikas at high class, mukha rin siyang palakaibigan at marangal, na para bang may ugali siya ng isang makapangyarihang pamilya. While invoking closeness, she also gave off a feeling like she shouldn't be stared at for too long, as that would be disrespectful. Kuya Gibson, anong nangyayari sa iyo? Kilala mo ba si Madam Garrison? Curious na tanong ni Jinky. Bahagyang umiling si Justin, ngumiti siya, kapag nakakakita ng kagandahan, ang isang lalaki ay gumugugol ng mas maraming oras sa pagtitig, ganyan tayo. Inilibot ni Jinky ang kanyang mga mata sa kanya, hindi niya pinansin ang sinabi nito. Habang sinusundan nila si President Cha papasok, ang larawan ay nananatili pa rin sa isip ni Justin. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang babaeng iyon sa isang lugar, ngunit hindi niya ito maisip. Ang pakiramdam na ito ay mahirap tiisin ni Justin, kaya nagpasya siyang pansamantalang ihinto ang pag-iisip tungkol dito. Pagpasok nila sa isang malaking bulwagan, sa wakas ay nakita nila ang isang malaking grupo ng mga bata. Lahat sila ay nakasuot ng matingkad na damit, parehong lalaki at babae ay idinilat ang malalalim na kayumangging mga mata habang pinapanood nila si Jinky na papasok. Ipinakita nila ang parang bata na mga ekspresyon ng kagalakan, at ibinaba ang kanilang binibigkas at sumugod pasulong. Sister Jinky. Sister Jinky, gusto kong maglaro. Gusto kitang makitang gumuhit. Agad na pinalibutan ng grupo ng mga bata si Jinky, humihiling ng lahat ng uri ng mga inosenteng maliit na kahilingan. Masaya ring ngumiti si Jinky pabalik ng isa-isa niyang tinanggap ang mga ito, hinihila siya sa paligid ng mga ito. Sa kabutihang palad, ang mga batang ito ay hindi malakas, kung hindi, ang mga damit ni Jinky ay tiyak na mapunit. Naramdaman ni Justin na manhid ang kanyang anit, ngunit hindi tama para sa kanya na direktang tumakas, kaya inilapag niya ang mga kahon at binuksan ang mga ito. Sa loob, nakakita siya ng mga aklat na puno ng mga ilustrasyon. Ang mas ikinaintriga ni Justin ay, si Jinky ay nagdala rin ng ilang intelektual na uri ng mga jigsaw puzzle. Isa lang sa mga jigsaw puzzle na ito ay sapat na upang pigilan ang mga bata ng mahabang panahon, na nangangahulugan na si Jinky ay naglalako rin sa isang paraan. Lumipas ang oras ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Justin, maliban sa pagkakaroon ng simpleng tanghalian, hindi alam ng mga batang ito ang pagkahapo habang pinalibutan nila si Jinky. Gusto nilang marinig na magkwento si Jinky sa kanila, at gusto nilang turuan sila ni Jinky kung paano gumawa ng watercolor painting. Sa kalagitnaan, hindi na makayanan ng lalamunan ni Jinky, kaya pinalitan niya si Justin sa pagkukwento, ngunit nang marinig ng mga bata ang tuyo at paos na boses ni Justin, lahat sila ay nagtampo, na nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Malungkot na bumaba si Justin sa entablado, at may pagpapatuloy lamang ang kanyang kalunos-lunos na tungkulin bilang isang katulong. Dahil dito, tumawa ng malakas si Jinky at ang iba pang tauhan ng orphanage. Noong halos gabi na lamang nakinig ang mga bata sa mungkahi ni Pangulong Cha at pinabayaan si Jinky, hihintayin nila itong bumalik upang maglaro. Kung tungkol sa boring na si Justin, siya ay napabayan. Paglabas ng ampunan, ang grupo ng mga bata ay patuloy na nagpaalam kay Jinky, ilang maliliit na batang babae ang naluluha pa nga. Ito ay isang eksena na nagnanais na magpakita ng magiliw na pagmamahal. Habang winuwagayway ang kanyang kamay sa mga bata, pilit na pinipigilan ni Jinky ang kanyang mga luha at ngumiti. Pagbalik nila sa sasakyan, agad na kumuha ng tissue si Jinky para panasa ang kanyang mga mata, humihikbi siya sandali, at sinabing, sa tuwing nagpapaalam ako sa mga bata, parang gusto kong umiyak. Napakabata pa nila, at wala ng tatay o ina. Kuya Gibson, dapat naging mahirap para sa iyo noong bata ka pa.
Ngumiti si Justin sa kanya, hindi na big deal kapag nasanay na ako. Minsan, maraming bagay ang makatutulong sa akin na makalimutan ang bagay ng aking mga magulang. Kapag tinatahak mo ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan araw-araw, hindi ka magkakaroon ng oras para isipin ang mga magulang at kamag-anak. Naisip ni Justin sa loob. Malungkot na sinabi ni Jinky, sana lang na sa pagkukwento at pagbibigay ng mga regalo sa mga batang ito, mas magiging masaya sila. Bagaman napakahirap ko noong bata pa ako, kasama ko sina tatay at nanay, at iyon ang nagparamdam sa akin na ako ang pinakamasayang bata sa mundo. Siguradong naiingit sila sa ibang mga bata na may mga magulang, sayang hindi nila makuha ang gusto nila. Nakita ni Justin ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng babae, kaya nag-isip siya saglit bago nagtanong, ngayon, napakaraming regalo ng ating guro na si Lee sa mga bata. Kung gayon, ano ang gusto ni Teacher Lee? Nagpout si Jinky, Kuya Gibson, itigil mo na ang pagbibiro, hindi na ako bata. Hindi lang mga bata ang may karapatang maghangad ng mga regalo, buong araw kayong nagsumikap ngayon. Para sa iyong pagsisikap, ako, ang iyong kuya yang ay nagpasya na gantimpalaan ka. Same time na sabi ni Justin. 141 hanggang 2. Paglubog ng araw na, ang ningning ng papalubog na araw ay tumama sa sasakyan, na nagtitina sa loob nito ng magandang kulay gintong mapurol. Napakatahimik sa loob ng sasakyan kaya naririnig nila ang mga tunog ng paghinga ng isa't isa. Ang mga mata ni Jinky ay tila medyo nabigla, tila nag-isip siya ng matagal at ang kanyang mukha ay namumula habang sinasabi niya, gusto ko. Mahal, Kuya Gibson, maaari mo bang ibigay sa akin iyon? Pagkasabi niyan, ibinaba ni Jinky ang kanyang ulo. Hindi siya nangahas na tingnan si Justin sa mga mata. Ang ngiti ni Justin na nasa kanyang mukha kanina ay nawala, siya ay naging tahimik. Ang biglaang mga salita ni Jinky ay parang martilyo na dumudurog sa kanyang puso. Hindi ko kailangan ng marami, hindi ko kailangan ng bahay, kotse, pera, reputasyon o katayuan, gusto ko lang ng pagmamahal, gusto ko lang na si Kuya Yang ay mag-isa lang akong magbayad ng pansin, at mahalin ako ng mag-isa, gayunpaman, ang tanging gusto ko ay maaaring ang bagay na wala akong paraan para makuha, sa palagay ko. Tama, marahil ay maaari kong ibigay sa kanya ang anumang bagay, ngunit sa kasamaang palad, ang gusto niya ay isang bagay na wala akong paraan upang maibigay. Napabuntong hininga si Justin, pasensya na, hindi ko akalain na mangyayari ito. Gayunpaman, isa kang natatanging babae, at bata ka pa. Naniniwala ako na magkakaroon ka ng happy ending. Sa puntong iyon, maaari akong dumalo sa iyong kasal bilang iyong nakatatandang kapatid. Pagkasabi ng mga salitang iyon, naramdaman ni Justin ang masamang lasa sa kanyang bibig. Itinaas ni Jinky ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mga mata, ngunit nanatili pa rin siyang nakangiti, Kuya Gibson, huwag kang magsalita ng ganyan, kung hindi, matutulad ka sa aking ina humihimok sa akin na humanap ng asawa araw-araw, iniinis ako hanggang sa mamatay. Tumatanda na ang mga magulang mo, hindi sinasabi na gusto nilang magkaapo, natural lang. Tama na, Kuya Gibson, itigil mo na yung mga salitang iyon. Sa totoo lang, ang pagsasabi ng kung ano ang nagpapabigat sa aking puso ay nagpaga ng aking pakiramdam ngayon. Either way, ayoko pang magpakasal sa ngayon. Sino ang nakakaalam, baka hiwalayan mo si sister-in-law, at magkakaroon ako ng pagkakataon. Huwag kang umasa sa akin, hindi ako mabuting tao. Sa pagharap kay Jinky, naramdaman ni Justin na siya ay talagang masama. Umiling si Jinky, kayong mga lalaki ay hindi kwalipikadong magsabi kung ikaw ay magaling o hindi, ito ay binibilang lamang kapag isang babae ang nagsabi nito. Parang may sense ang sinabi niya. Ito ay palaging isang labanos sa isang butas, kahit na tila siya ay naghukay ng butas na ito para sa kanyang sarili na medyo masyadong malaki hanggang sa punto na ilang mga labanos ay sinusubukang i-squeeze in. Ito ay medyo kakaiba upang tukuyin ang mga lalaki bilang mga butas bagaman. Nga pala, Jingjing. May naisip si Justin, noon, sabi mo gusto mong umalis, pinag-isipan mo na ba? Meron ako. Nasa kalagitnaan ako ng paghahanap ng apartment. Gayunpaman, hindi ko nais na mag-renovate at mag-refurnish at tulad nito, masyadong magulo. Plano kong magrente na lang ng mas maliit na apartment, hindi naman dapat mahirap iyon kung isasaalang-alang ko ang kasalukuyang sahod ko. Sabi ni Jinky. Tumango si Justin, kapag ang isang babae ay lumaki, ang kanyang mga iniisip ay unti-unting nagiging independent.
Sa pagtingin sa medyo nanlumo na si Jinky, hindi na nagsalita pa si Justin, pinaandar niya ang sasakyan at pinauwi siya. Lumipas ang katapusan ng linggo sa isang iglap, dumating ang Lunes at oras na para magtrabaho muli. Bagamat tinanggap ni Justin ang misyon ng kanyang asawang CEO, ang proyektong ito ay hindi pansamantalang ihahayag sa publiko, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang mga paglilipat o promosyon. Siya lang ang magiging project manager sa mga espesyal na pangyayari. Kaya naman, madaling araw, si Justin ay regular na bumili ng malalaking supot ng almusal at dinala ang mga ito sa Public Relations Department. Sa sandaling pumasok siya, ang matako na si Cathy ang unang sumugod sa kanya, kumuha siya ng 2 bag ng pan-fried bun at 1 bag ng gatas, pagkatapos ay kumain ng buong puso. Nakita ng ibang mga babae ang paraan ng pagkain ni Cathy at hindi napigilan ang pagngangalit ng kanilang mga ngipin, nagtaka sila kung paano nakakain si Cathy ng marami habang pinapanatili ang kanyang figure, maliban sa pagiging medyo mataba na may bilog na mukha, tila walang epekto ang pagsusuka sa sarili. Nang malapit nang matapos ang almusal, napansin ni Justin na hindi dumating si Hannah na pinakamalapit sa kanya, iniisip ang nangyari noong Biyernes ng gabi, naramdaman ni Justin na may mali. Sa oras na ito, biglang sumugod si Melinda sa opisina. Siya na nakasuot ng mapurol na kulay abungsot ay namumula ang mukha dahil sa pagmamadali sa paglalakad, at may pagkagulat na ekspresyon. Mabilis siyang lumapit kay Justin, at naiinip na sinabi, "Justin, ano lang ang nangyari sa pagitan mo at ni Hannah?" Napakaapura ng boses ni Melinda, malinaw na narinig ng mga babae sa opisina ang lahat, at tumingin sila kay Justin ang may pagtataka. Napataas ang kilay ni Justin, "Sister Linda, anong problema?" Dumating sa kumpanya ang asawa ni Hannah, si Gordon at ang kanyang bayaw na si Harold, mukhang masama ang kalagayan ni Hannah. Para siyang nabugbog. Si Gordon ay sumisigaw para sa lalaking Justin, nagsasalita siya ng mga hindi kasiya siyang bagay, at nagdudulot ng malaking kaguluhan sa bulwagan ng ground floor. Sabi ni Melinda na may masakit na ekspresyon. Nagdilim ang mukha ni Justin, sa nakalipas na 2 araw, hindi siya nakontak ni Hannah. Akala niya ay hindi sisubog ang bagay na ito, ngunit ngayon ay tila walang pagkakataon si Hannah na makipag-ugnayan sa kanya kapag may nangyari, o maaaring hindi niya naisip na sabihin sa kanya. Kung hindi lang dahil off work sila sa weekend, naisip niyang kaladkarin siya ng asawa niya para hanapin siya 2 araw na ang nakakaraan. "Kunin mo ito." Ipinasa ni Justin ang natitirang almusal at soy milk sa mga kamay ni Melinda. Nagmamadaling tanggapin ito ni Melinda, at nagtanong, "Ano ang ginagawa mo?" Panahon na para sa lalaking nagngangalang Justin na magpakita. 142 hanggang 1. Nang makalabas si Justin sa elevator sa ground floor, napakaraming tao ang nakatayo sa hall, pinalibutan nila ang resting area para sa mga kliyente. Ang seguridad ng Yellow International ay nagpapanatili ng kaayusan, habang sila ay tila nasa gitna ng isang pagtatalo sa isang tao, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang seguridad ay hindi kumilos. Nang lumakad si Justin sa gilid ng karamihan, napansin siya ng maraming tao. Matapos gumugol ng mahigit 1 buwan sa kumpanya, nakilala ng maraming tao sa kumpanya si Justin. Nag-aabang ang mga tingin nila sa kanya, may mga lalaking nag-thumbs up pa sa kanya, parang may pinupuri, may mga nakatingin din sa kanya ng masama. Habang binibigyang daan siya ng mga tao, madaling naglakad si Justin patungo sa resting area na may mga leather na sofa, at nakita ang sitwasyon. Sa resting area malapit sa bintana, 2 lalaki at 1 babae ang nakaupo sa isang sofa. Ilang yellow security guards ang nakatayo sa tapat nila na hindi alam ang gagawin, kasama ang taong in charge ng front desk na nakasuot ng black-white uniform. Sa 2 lalaki, ang isa ay si Harold na nakita noong Biyernes ng gabi, habang ang isa naman ay isang lalaking nakasuot ng old-fashioned gray suit, mukhang humigit kumulang 30. Ang lalaking ito ay nakasuot ng isang pares ng itim na salamin sa mata, siya ay may isang mabagsik na mukha na puno ng galit, siya ay mukhang madilim at maputi habang may pagmamalaki din. Tungkol naman sa babae, si Hannah ang hindi pumasok sa opisina kaninang umaga. Sa araw na ito, mukhang masama si Hannah, wala siyang makeup. Magulo ang kanyang buhok, at may mga mantsa ng luha sa kanyang mukha na hindi pa natutuyo. Umupo siya sa tabi ng lalaking nakaabo na nakadamit habang kinakabahang nakahawak sa kanyang mga hita, nang walang kahit katiting na paggalaw. Ang matalas na mata na si Harold ang unang nakapansin sa paparating na Justin, na may bakas ng pagmamalaki at kalupitan sa kanyang mga mata ay itinuro niya si Justin at sinabing, "Ge, tingnan mo, ito ang lalaking kasama ni sister-in-law."
Itinaas ni Hana ang kanyang ulo, nakita niyang dumating na talaga si Justin, na puno ng gulat ang kanyang mga mata, ngunit kinagat niya ang kanyang mga labi, natatakot na magsalita. Hinahanap mo ako. Sinulyapan ni Justin ang malakas na Harold, ngunit lumingon pa rin para tanungin ang madilim na mukhang Gordon. Tumayo si Gordon, napansin niya ang pang-aalipusta sa mga tingin ni Justin, at sinabi ng may malalim na boses, ikaw ang tumulong sa pute na ito na bulayin ang nakababatang kapatid ko. Slot! Nakababatang kapatid. Nakangiting tanong pabalik ni Justin, sino ang tinutukoy mo? Galit na sumigaw si Gordon, huwag kang magkunwaring kamangmangan. Sinabi sa akin ni Little Hui ang nangyari noong gabing iyon matagal na ang nakalipas. Ikaw at itong kalapiteng mababa ang lipad tumakbo papunta sa bar, at nagkaroon ng tryst sa paradahan ng kotse. Inilantad ito ng aking nakababatang kapatid, at kayong dalawa ay nagsanib upang itaboy siya. Naisip mo ba na ang isang kasuklam-suklam na maruming basura ng lipunan na tulad mo ay maaaring linlangan ako? Ang mga empleyado ng Yellow International sa paligid ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng pagkakaroon ng naiintindihan ng isang bagay, sila ay naging mas nasasabik, at nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili. Bamantong hininga si Justin, ganoon ka ba ang tiwala sa iyong nakababatang kapatid? Maaaring hindi iyon ang katotohanan. Sinasabi mo ba na hindi ko mapagkakatiwalaan ang sarili kong kapatid, at dapat akong magtiwala sa isang masamang tulad mo? Malakas na sumigaw si Gordon, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Ngayon, kailangan mong bigyan ako ng account. Natagpuan ito ni Justin na medyo walang katotohanan, tinanong niya, account what to you? Gusto kong aminin mo sa harap ng lahat na may pakikipagtalik ka sa asawa ko. Third party ka. Nakagawa ka ng mas mababa kaysa sa mababang bagay sa kalapiteng mababa ang lipad na ito. Sabi ni Gordon na may mahigpit na ekspresyon. Hindi napigilan ni Justin na matawa, may mali ba sa utak mo? Isinasantibi ang katotohanang wala akong ginawang kaiyahiya, gusto mong tawaging kalapiteng mababa ang lipad ng iyong asawa, at pilitin ng ibang lalaki na umamin sa pangangalo niya sa publiko. Sinusubukan mo bang sirain ang reputasyon ng iyong pamilya, pahirapan ako, o nasisiyahan ka bang pretuhin bilang isang tanga? Namula ang mukha ni Gordon, sabi niya na may galit, you dare scold me. Ako ay isang edukado at pinong tao, hindi ako makikipagtalo sa isang taong ka-level mo. Gayunpaman, gusto ko pa rin kayong pares ng mapangalunya na lalaki at babae na ilantad ang inyong mga gawa sa liwanag ng araw, sa paraang gumagawa ng tama sa lipunan. Ikaw ba ay isang propesor o isang opisyal ng gobyerno? Biglang tanong ni Justin. Anong ibig mong sabihin? Napakunot ang noo ni Gordon. Kung propesor ka, naiintindihan ko, iyon ay isang propesyon na mahilig mag-spout ng kalokohan. Kung opisyal ka ng gobyerno, naiintindihan ko rin, dahil mahilig silang magbulalas ng kasinungalingan ng dilat ang kanilang mga mata. Nakangiting sabi ni Justin. Isa akong editor. Punong editor ng Gordon U Daily at Righteous Magazine. Para sa isang hindi dalisay na lalaki na tulad mo, tiyak na hindi mo alam ang taas ng mga iniisip ng isang tulad ko. Sabihin ko rin sa iyo ito, wala kang qualifications para pag-usapan ang mga propesor at opisyal ng gobyerno, sila ang mga elite ng lipunan, tao ka lang na tinatawag na maasim ang ubas dahil lang sa hindi mo makakain, mga basura na ilang beses ko nang nakita. Napakamot ng ulo si Justin, pagkatapos ay tinanong ang nervous front desk manager, sikat na sikat ba ang pahayagan at magazine na iyon? Bakit hindi ko ito narinig dati? Ang magandang manager na iyon ay malapit nang umiyak, nabangga niya ang isang nakakatakot na bagay kaninang madaling araw, at wala ng paraan para ipagpatuloy ang normal na operasyon ng front desk. Sa isang pilit ng ngiti, sumagot siya, ang mga ito ay mga publikasyong may pampulitikang nilalaman, at ang pinakamaimpluwensyang sa loob ng Stonegate. Tumango si Justin, pagkatapos ay sinabing may nakakahiyang ngiti, wala talaga akong ideya, nagbabasa lang ako ng mga magazine at dyaryo na may mga kagandahan. Gayunpaman, sa wakas naiintindihan ko kung bakit ka nagsasalita ng napakaraming kalokohan. Bulgar. Sinabi ni Gordon na may matuwid na tono, ang isang walang pinag-aralan na tulad mo lang ang gagawa ng karumaldumal na bagay na iyon sa kalapiteng mababa ang lipad na ito, ipinapayo ko sa iyo na aminin mo ang iyong mga ginawa sa harap ng lahat ng tao dito, kung hindi, magkikita tayo sa korte. Gusto mong makipagkita sa korte tungkol sa ano? Ngumisi si Justin at sinabi, kilalanin ng hukom at hatulan ang iyong asawa sa akin, o kailangan ko bang sentensyahan ang aking asawa sa iyo?
Siguradong nananaginip ka sa ugali mo kahit ang babaeng baboy na inaalagaan ko sa bahay ay baka ayaw sa'yo. 142 hanggang 2 magkaroon ng isang relasyon. Ikaw. Maliwanag na hindi eksperto si Gordon sa pakikipagtalo sa ganoong bilis, galit niyang itinaktak ang kanyang paa pababa, pagkatapos ay tumalikod upang hatakin si Hana na nakaupo na may masakit na ekspresyon. Tinuro niya ang ilong ni Hana at pinagalitan, "Slut. Magmadali at sabihin ito sa lahat ng tao dito. Ilabas mo ang katotohanan." Si Hana ay nakaramdam ng pagkakamali habang tumutulo ang kanyang mga luha at nagtanong siya, "Ano ang gusto mong sabihin ko? Pinagpipilitin mo pa ring itanggi ito. Sabihin mo na may kaiyahiya at karumaldumal na relasyon mo sa mabangis na lalaking ito para hiwalayan kita ng makatarungan at marangal." Mayabang na sabi ni Gordon. "Agwang, nasabi ko na ito ng maraming beses, inosente kami ni Justin. Huwag kang ganito, ang nangyari ay hindi tulad ng iniisip mo." Pakiusap ni Hana, "Pwede ba tayong bumalik? I will slowly explain to you, wala naman talaga akong ginawa para masiraan ka, maniwala ka naman." Tumahimik ka. Nakita ito ni Little Huey ng sarili niyang mga mata, "Nakaisip ka ng maraming paraan para magsinungaling sa akin at magsaya sa isang bar, lahat ito ay ebidensya. Naglakas loob ka pa ring mag-deny." Pinandilatan siya ni Gordon, "Sa wakas alam mo na kung gaano ka kaiyahiya. Wala kang lakas ng loob na ilabas ito ngayon. Agwang. Nawala na ang mukha mo ngayon, hindi na kaya ng ating Yu family itong pagkawala ng mukha, umalis na tayo." Iniunat ni Hana ang kanyang braso upang hilahin ang kamay ni Gordon, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay pilit na binitawan ni Gordon, dahilan upang siya ay mawala ng balanse at bumagsak sa lupa. Malungkot na ngumiti si Gordon at sinabing, "Naglakas loob ka pa ring mag-claim na bahagi ng aking Yu family. Ang aming Yu family ay may mga bukas at matuwid na tao, paano magkakaroon ng kagaya mong kalapitang mababa ang lipad na nakikiapid sa mga maalay na lalaki? Ngayon, gusto kong ilantad ang walang hiyang vixen mo sa harap ng mga tao ng iyong kumpanya, para maiwasan ang iba na makatanggap ng pinsala mula sa iyo pagkatapos kitang hiwalayan." Patay ang ekspresyon ni Hana. Sa pagkakataong ibinagsak siya ni Gordon sa lupa, maliban sa pananakit ng kanyang tuhod, parang nadurog din ang kanyang puso. Napaupo siya sa malamig at matigas na lupa na tulala, at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha nang hindi niya nalalaman. Sa kabilang banda, si Harold na nanunood ng palabas ay may nakakahiyang ngiti, na para bang ang kasalukuyang hitsura ni Hana ay nakadama sa kanya ng ginhawa at kasiyahan. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata, umakyat, yumuko, at gustong tulungang tumayo si Hana. Nakita ito ni Gordon na ang kahihiyan ay naging galit, at agad na sumigaw, "Nakikita ba ito ng lahat? Ito ang katibayan." Ang mapangalunya na mag-asawang ito sa wakas ay nagpakita ng kanilang tunay na kulay, at ayaw pa rin nilang aminin iyon. Sa oras na ito, maraming empleyado ng Yellow International ang nadama na si Hana ay hindi kapani-pani walang nakakaawa. Karamihan sa kanila ay mga babae, na tumitingin sa mga bagay ng may empatiya at isang malaking puso. Itong tinaguri ang punong editor ng isang malaking publishing house ay tila may matinding at sira-sirang personalidad, lahat ay hindi na mapakali sa kanya. Bumangon ka, hindi karapat-dapat na umupo ka sa lupa para sa kanya, at hindi siya karapat-dapat sa iyong mga luha. Hindi pinansin ni Justin ang sigaw ni Gordon, mahinang nagsalita siya kay Hana. Itinaas ni Hana ang kanyang ulo, ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya sa harap ni Justin nang walang anumang make-up, ang kanyang mukha na may mantsa ng luha ay hindi gaanong kaseksihan kaysa dati, ngunit naglalaman ng higit na kadalisayan. Nakipagpalitan ng mga tingin kay Justin, mula sa pares ng matingkad na mga mata na iyon, sa wakas ay nakita ni Hana ang isang bagay na marangal, masigasig, ngunit mainit. "Salamat." Hinailan ni Hana ang kamay ni Justin at tumayo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Paulit-ulit nang inisya ni Gordon, "Mabuti, mabuti, mabuti, isang mabuting hanggal na mag-asawa, alam ko sa simula pa lang na ikaw ay isang pabago-bagong vixen, at hindi dapat ikaw ang pinakasalan. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat, hihiwalayan na kita pagkatapos nito." Sa puntong ito, hindi napigilan ng isang nagmamasid na empleyado na sabihin, "Mister, hindi mo ba alam na ayon sa batas, ang diborsyo ay nangangailangan ng bilateral agreement? Hindi ito ang mga unang panahon kung saan ang isang asawa ay maaaring magsulat lamang ng isang liham ng diborsyo upang maalis ang kanyang asawa, tayo ay nasa isang legal na lipunan ngayon, hindi ba? Tamang-tama, sinong hindi nagkamali?
Bilang isang tao, masyado kang malupit, at gumawa ka ng kaguluhan. Nagsimulang magpakita ng suporta ang ilang kababaihan kay Hana. Si Gordon ay mayabang na sumulyap sa kanila at sinabing, ano ang alam ninyo? Kapag nagkamali ang isang babaeng nagpakasal sa aming new family, kailangan niyang mawala. Gustuhin man niya o hindi, kailangan niyang umalis. Tama, ge? Mga empleyado lang itong walang katalinuhan, paano sila may kukumpara sa pamilya natin? Pinaypaya ni Harold ang apoy. Si Gordon ay tumingin sa kanyang nakababatang kapatid na may kasiyahan, Little Hui, ang lahat ay salamat sa iyong pagiging mabilis sa pagkakataong ito, kung hindi, sino ang nakakaalam kung hanggang kailan ako lolokohan ng babaeng ito. Iyon ay talagang magpapabaya sa mga ninuno ng aking new family. Hindi ako sigurado kung ano itong tinatawag na new family, ngunit sa palagay ko ay hindi ito isang bagay na karapat-dapat na malaman ko. Umiling si Justin at sinabi, ang aming new family ay hindi bagay. Same time siyang itinuro ni Gordon. Ngumiti si Justin, ikaw ang bahala, kung sasabihin mong hindi bagay, okay. Pero, may sasabihin ako sa iyo, may relasyon nga ako sa asawa mo. Nang sabihin ang mga salitang ito, hindi lang si Gordon ang natigilan, lahat ng empleyado na nagsasalita para kay Hana ay natigilan din. Si Harold na nakakaalam ng katotohanan ay nagpahayag ng pagdududa, habang ang pinakanagulat ay si Hana mismo. Yang! Justin, ikaw. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Nagulat na mula ang mga pisngi ni Hana habang hinihilan niya ang manggas ni Justin. Nang hindi na hinintay na magsalita pa si Hana, biglang iniunat ni Justin ang kanyang braso, hinayla ang malambot na katawan ni Hana sa kanyang yakap, at mahusay na humawak sa balakang ng babae gamit ang isang braso. Naging malapit sila hanggat maaari. 143 hanggang 1, CEO. Dahil sa pagbabago sa sitwasyong ito, napabuntong hininga ang lahat, ano na lang ang iniisip ng lalaking ito. Naramdaman ni Hana na ang kanyang puwitan ay natatakpan ng isang nagninangas na kamay, ang kamay na iyon ay minasahe pa ang kanyang puwitan na may nilalaman, na kinurot ang kanyang malambot na laman ng ilang beses. Nagdulot ito kay Hana na makaramdam ng hindi kapani-pani walang kahihiyan, naging misteryosong nanlambot ang kanyang mga tuhod, at nawalan pa siya ng lakas na lumaban. Napuno ang lugar ng mga empleyado mula sa Yellow International, nandoon ang kanyang asawa at bayaw na nasa harapan niya, ngunit hinawakan ng lalaking ito ang kanyang puwitan, ang nagtulalo pa rito, wala man lang siyang lakas para makalaya. Naramdaman ni Hana ang paglukso ng kanyang puso hanggang sa kanyang lalamunan, ito ay mas nakapagpapasigle kaysa sa pag-upo sa isang roller coaster. Natatakot siya na baka may makapansin sa anomalya sa paligid, ngunit bahagyang nag-enjoy pa rin siya rito, at nagnanais ng higit pa. Kapag ang isang tao ay lumampas sa kung ano ang kayang hawakan ng kanilang puso, karaniwan nilang nakikita ang kanilang tunay na sarili. Sa sandaling ito, nahihiyang napagtanto ng puso ni Hana na hindi niya tinanggihan ang hindi nararapat na pagkilos ni Justin dahil ang kanyang ibabang bahagi ay nagsimula ng mamasa-masa. Hindi kaya isa akong pabago-bagong babae. Ang tanong na ito ay puno ng etika at moralidad na naging dahilan upang makalimutan ni Hana ang awkward na eksena sa kanyang harapan at malunod sa labanan sa kanyang mga iniisip. Nakita ni Harold ang babaeng matagal na niyang hinahangad sa mga bisig ni Justin at hinawakan pa ang kanyang puwitan. Sa sobrang galit niya ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang hanggal na nakatatandang kapatid na si Gordon, Dage, kuya, ang ginagawa niya ay simpleng minamaliit ka. Ang mababang pagtingin sa iyo ay katumbas ng pagtingin sa buong new family, hindi namin ito matitiis. Galit na galit lang si Gordon sa kakulaitan ni Justin noon, ngunit pagkatapos marinig ang paliwanag ng kanyang kapatid, agad din siyang dinaig ng galit, Justin. Ito ba ay isang provocation sa ating new family? So paano kung iyon nga? You dare say that again, alam mo ba ang kahihinatnan? Umirap si Gordon at nagtanong. Tinatimad si Justin na ipagpatuloy ang pagsasalita. Nakangiti, iniunat niya ang isa pang kamay upang bahagyang kurutin ang malinis at makinis na baba ni Hana. Si Hana ay nasa isang masirang estado, at hindi gumawa ng anumang pagtutol, na nagpapahintulot kay Justin na malayang maghari sa kanyang baba. Bahagyang umangat ang kanyang ulo at ang kanyang napakagandang mukha ay nakaharap kay Justin, tinitigan niya ito ng may panaginip na mga mata, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa susunod na sandali, ang lahat ay muling nabigla ng hindi makapaniwala. Nakita nilang ibinaba ni Justin ang kanyang ulo ng walang pag-aalinlangan, at direktang hinalikan niya si Hana.
Hindi mahalaga kung ang magkapatid na Yu family o ang mga empleyadong naroroon, nang makita nilang hinalikan ni Justin si Hana, bahagyang gumalaw ang kanilang mga labi, at nahuhulog sila sa mabangis na halik. Walang laman ang isip ni Hana, sa pagkakataong hinalikan siya ni Justin, ang kanyang maalab na hininga ay parang kidlat na pumutok sa kanyang malikot na isip, ganap na nililinis ang mga iniisip sa kanyang isipan sa isang iglap. Sa loob ng kanyang puso, isa na lang ang natitira sa kanyang isip na nagpabili sa kanyang pagtibok. Hinalikan niya ako. Hinahalikan niya ako. Hinalikan niya ako. Nang bumagsak ang kanyang utak, si Hana ay sadyang hindi na-control ang kanyang katawan, bago niya namalayan, si Justin ay sumalakay na sa kanyang mga labi, lumampas sa kanyang mga ngipin, at nakipag-ugnay sa kanyang dila, naghahalo ng kanilang laway sa loob. Ang kanilang mga dila ay gumawa ng iba't ibang malambot na tunog ng mga nakakaakit na tunog ng pagkakasalubong. Ito ay isang medyo sexy at romantikong tunog. Kasabay ng eksenang ito, maraming mga kabataang lalaki at babae ang natagpuan na ito ay hindi kapani-pani walang romantiko, mayroon ding mga tao na nagsimulang pumalakpak sa tagay. Sina Gordon at Harold, ang magkapatid ay may mga mukha na madilim at mapatla, nakatayo sila doon, walang imak. Pagkaraan ng ilang oras, si Hana ay may mga mata na nalilito na hindi nakatutok, ang kanyang katawan ay malambot na parang tubig, at pagkatapos lamang ay dahan-daang kumalas si Justin sa kanyang pagkakahawak sa kanya, pinakawalan ang kanyang magandang kasamang namumutla. Si Hana ay hindi pa natauhan, at patuloy na tumingin kay Justin na nakabuka ang bibig. Dahil sa kanyang kaakit-akit na mature na kagandahan, maraming mga kasamahang lalaki ang nagkaroon ng matinding selos kay Justin. Ako. Gusto kong makita ang superior mo. Ang pinuno ni Yellow. Ngayon din. Mahigpit kong hinihiling na ang walang hiyang at bulgar na ito ay itaboy sa lugar na ito. Ang isang katulad niya ay dapat ikulong sa selda. Galit na umungol si Gordon, nagsimulang lumabas ang mga ugat sa kanyang noo habang tinuturo niya ang isang daliri kay Justin habang nanginginig. Sino ang gustong makita ako? Ang malinaw na boses ay biglang narinig sa sandaling ito, lahat ng kasalukuyang empleyado ng Yellow ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng kaba, at magalang silang lumingon upang tingnan ang papasok na tao. Si Marian na nakasuot ng itim na damit ay naglakad kasama ang kanyang sekretarya, si Danica at ilang executive ng kumpanya. Nakatapak sa makintab na silver-gray na takong na iyon, matikas siyang naglakad patungo sa resting area na may marangal at walang emosyong ekspresyon, na para bang isa siyang diwata na hindi nadungisan ng mundong ito. Hello Boss Lysander. Ang isang grupo ng mga empleyadong nakatingin ay agad na bumati ng bahagyang yumuko, hindi man lang sila ng ahas na huminga ng malakas, makikita mula dito kung anong nakakatakot na antas ng prestihiyo na naabot ni Marian. Malamig na sinulyapan sila ni Marian, hindi ko kayo binabayaran ng sahod para magtagal kayo. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, parang lahat ay naturukan ng mga stimulant habang sila ay tumakas sa lahat ng direksyon, ang ilan ay sumisiksik sa mga elevator at ang ilan ay tumakbo sa hagdan, alinman sa paraan, sinubukan nilang umalis ng mabilis hanggat maaari. Sa kanilang mga mata, si Marian ay maaaring isang napakagandang babae, ngunit kapag ang isang kagandahan ay naging kanilang pinagmumulan ng tinapay at mantikilya, ang kagandahang ito ay maaaring ang dyablo sa halip. Nagulat din ang magkapatid na Yu family sa hitsura ni Marian, hindi nila akalain na ang CEO ng napakalaking kumpanya ay ang dalagang ito. Higit pa rito, ang napakalamig na ugali na iyon ay nagpapahina sa kanila sa lahat. Si Hana na nakahawak sa mga braso ni Justin ay biglang bumalik sa kanyang katinoan matapos makita ang tila hindi sinasadyang tingin ni Marian, parang nakuryente ang kanyang katawan nang kumawala siya kay Justin. Ibinaba niya ang ulo niya habang namumula. Ang gusto lang niyang gawin ay makatakas mula sa lugar na ito, ngunit siya ay masyadong natatakot at hindi nang ahas na kumilos. Ang kanyang basa at mapang-akit na mga mata ay tahimik na lumingon kay Justin. Ginawa ng lalaking ito na miserable ang buhay niya, pero hindi niya magawang magalit sa kanya, pakiramdam niya ay mababaliw siya. 143 hanggang 2, CEO. Mapait na ngumiti si Justin at walang imak na hinimas ang kanyang ilong. Ang orihinal niyang intensyon ay guluhin ang mga plano ng magkapatid na Yu family, at ang ideyang iyon ay nasira ng biglaang pagsulpot ni Marian. Ang nagtulala ng mga bagay ay ang nakamamatay na aura mula kay Marian, tila nasaksihan niya ang kanyang mainit na halik kay Hana. Sa harap ng kanyang asawa, sa kumpanya ng kanyang asawa, hinahalikan ang kanyang kasamahan.
Kung ang kanyang asawa ay ibang tao kaysa kay Marian, ang taong iyon ay dumurog sa kanya gamit ang kanyang mga ngipin at mga kuko. Ako ang CEO at chairman ng Yellow International, si Marian. Pwede ba kitang tulungan? Tinitigan lang ni Marian si Justin saglit, pagkatapos ay hindi siya pinansin at lumingon para tanungin ang mga kapatid ng Yu family. Sa wakas ay bumalik si Gordon sa kanyang katinoan, sa pilitang tumayo siya, ako ang Gordon Yu Daily at ang punong editor ng Righteous Magazine, ang panganay na anak ng Yu family, si Gordon. Ito ang aking kapatid na si Harold. Ang iyong kumpanya ay may isang lalaki na nagngangalang Justin na nangalun niya sa aking asawa, si Hannah. Gumawa pa siya ng maruruming bagay na ikagagalit ng mga tao at mga Diyos sa publiko. Bilang CEO ng kumpanya, naniniwala ako na dapat mong tanggalin silang dalawa, Miss Lysander. Pangangalun niya. Walang pakialam na sinulyapan ni Marian si Justin, pagkatapos ay nananatili ang kanyang tingin sa mukha ni Hannah ng ilang sandali. Pakiramdam niya ay walang kapangyarihan sa loob, naisip niya. Ang ganda talaga ng babaeng ito, mataas ang standards ng lalaking ito. Bagamat alam kong malamang na maraming naglalaro ang lalaking ito, ang babaeng ito ay may asawa rin, hindi ba niya mapigilan ang sarili niya? Kanina, siya at ilang empleyado sa antas ng ehekutibo ay nag-iinspeksyon sa mga opisina, at nabangga ang bagay na ito. Gustuhin man niyang iwasan ang pangyayaring ito, wala siyang pagkakataon. Nakaramdam ng pait at galit si Marian. Noon, siya mismo ang nagtakda ng panuntunan na huwag pang himasukan ang pribadong buhay ng isa't isa, bukod pa rito, hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa, kaya wala siyang lakas ng loob na kontrolin ang buhay ni Justin sa aspetong iyon. Nakapikit lang ang isang mata niya sa mga kinikilos nito, kahit galit siya ay pinipigilan niya lang ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinanong ni Marian si Danica na nasa kalagitnaan ng mabilis na pagtatype sa kanyang telepono, Secretary Wu, mayroon bang anumang tuntunin ang aming kumpanya na nagsasangkot ng pagbabawal sa mga relasyon sa pagitan ng mga empleyado? Boss, wala kaming ganoong patakaran. Diretsa ang sagot ni Danica. I'm so sorry then, this matter is none of my business. Ito ay isang bagay sa pagitan ng mga empleyado, mangyaring harapin ito ng pribado. Sa sinabi nito, binalak ni Marian na umalis. Paano hahayaan ni Gordon na matapos ang bagay na ito ng ganito? Kinuha niya ang sagot na ito habang sinasadya ni Marian na kanlungan sina Justin at Hannah, kaya mabangis niyang sinabi, Miss Lysander, ang paraan mo sa paghawak nito ay irresponsible. Bilang isang negosyante, dapat mong balikatin ang mga responsibilidad ng lipunan, kapag may nangyaring immoral at abnormal na tulad nito, dapat mong harapin ito ng malupit. Kung wala kang gagawin at pabayaan ang dalawang ito, tiyak na ipopost ko sa magazine ko ang maduming kultura ng kumpanya mo. Ipapaalam ko sa buong mundo na sinusuportahan ng Yellow International ang pares na ito ng mga mangangalun niya. Nanlamig ang magandang mukha ni Marian nang tumalikod siya, Mr. Yu, maaari ko bang tanggapin na ang mga salitang iyon ay isang anyo ng pagbabante? Kung ipipilit ni Miss Lysander na tingnan ito sa ganoong paraan. Si Gordon ay sobrang kampante, naniniwala siya na si Marian ay talagang natatakot ngayon. Kung tutuusin, ang isang malaking kumpanyang tulad nito ang pinakakinatatakutan na masira ang kanilang reputasyon. Biglang lumingon si Marian kay Danica na nasa kalagitnaan ng paghahanap, Danica, tapos ka na bang maghanap? Boss, ayon sa datos, ang Guanghua Daily at Righteous Magazine ay mga political publication na mahigit 30 taong gulang na itinatag ng Yu family. Ang pangunahing nilalaman ng pag-publish ay nakadirekta sa katimugang mga lugar ng pamahalaan ng Zeneca. Ang buong brand ay nagkakahalaga ng 5.65 million Zeneca dollars, ang kabuuang asset ng Yu family ay 12 million Zeneca dollars. Si Danica ay parang isang AI na mabilis na umaandar, naunawaan niya ang karakter ni Marian at naghanda ng maaga, kaya mabilis niyang naiulat ang impormasyon. Tumango si Marian, pagkatapos ay sinenyasan niya si Danica gamit ang kanyang makatarungan at payat na kamay. Naunawaan ni Danica ang ibig sabihin ni Marian, at agad na kumuha ng checkbook mula sa briefcase, at ibinigay ito kay Marian. Naglabas si Marian ng fountain pen na palagi niyang dala, at isinulat sa checkbook. Walang ideya ang magkapatid na Yu family kung ano ang ginagawa ni Marian, ngunit mayroon silang kinakabahan na mga ekspresyon.
Sa kabila ng katotohanan na ang katawa-tawang magandang babae na ito ay tahimik, ang kanyang karisma ay sapat na upang makaramdam ng takot ang dalawang lalaki. Nakahinga ng maluwag si Hannah, sa una ay nag-aalala siya na dahil sa kanya, masibak si Justin. Ngayon, tila walang ganoong intensyon ang CEO, maingat niyang tiningnan si Justin na nasa tabi niya, at nagulat nang makitang ang taong ito ay may nakaka-relax na ngiti sa kanyang mukha. Diyos ko! Sobrang kapal ng balat niya, no? Sa oras na ito, tapos nang magsulat si Marian sa tseke, bahagya niyang pinunit ito, at ibinigay ang natitirang checkbook kay Danica. Ang Swiss bank check na ito ay mula sa aking pribadong account, ito ay walang kaugnayan sa pananalapi ng kumpanya. Ang denominasyon ay Zenica dollars, at ang halaga ay 20 milyon. Ito ay humigit kumulang 4 na milyon na higit pa sa kabuoang halaga ng iyong pahayagan, magazine, at kabuoang asset ng pamilya na pinagsama. Maaari itong i-withdraw o ilipat sa anumang sangay ng Swiss bank. Kung balak ni G. Yun na iulat ang mga bagay sa araw na ito, wala akong pakialam na kunin ang iyong pahayagan at magazine. Bagamat mga fashion publication lang ang pinangangasiwaan namin para sa aking kumpanya na may mga asset na mahigit 70 bilyon, hindi malaking bagay ang pagkakaroon ng maliit na kumpanya ng magazine sa politika sa ilalim namin. Huwag pagdudahan ang aking resolusyon, sa harap ng ganap na kapital, wala kang pagkakataong manalo. Pagkatapos makipag-usap sa kanila, ipinasa ni Marian ang tseke kay Danica na nasa tabi niya, Secretary Wu, kung may nakita kang hindi mo dapat makita, gamitin ang paraan na inilarawan ko. Oo, boss. Mahigpit na inilagay ni Danica ang tseke sa briefcase, ang casual na kilos na ito ay isang malaking puhunan na 20 milyon. Si Gordon at ang kanyang kapatid ay parehong mapula, ang kanilang mga binti ay nanginginig habang walang magawang pinapanood si Marian na paalis kasama ang kanyang grupo ng mga executive. Kung ang kanilang mga kumpanya ay tunay na binili, kung gayon kahit na mayroon silang pera, hindi sila maaaring lumikha ng isa pang magazine na may parehong antas ng prestihiyo sa loob ng ilang taon. Kapag nangyari iyon, mabigat ang kanilang pagkonsumo ng walang kita, hindi man lang sila ng ahas na ispin ang kahihinatnan. Tulad ng iniisip ng lahat na ang bagay na ito ay natapos na, si Danica na sumunod kay Marian sa maikling distansya ay biglang tumalikod at naglakad papunta kina Justin at Hannah. Tulad ng isang makina, sinabi niya, gusto ni Boss Lysander na makita kayong dalawa, magulat sa kanyang opisina sa loob ng 5 minuto. 144 hanggang 1. Alam ni Justin na ang usaping ito ay hindi basta-basta magtatapos sa ganito, ngunit hindi niya inaasahan na si Marian ay susugod sa kanya ng ganoon kaga at hihilingin pa si Hannah. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkaligalig sa loob, kahit wala talagang nangyari sa pagitan nila ni Hannah. Naghalikan sila at nagyakapan, hindi niya siguro mapupunasan ang mga labi niya at sabihing wala siyang ginawa, tama ba? Binigyan niya ang kinakabahan na si Hannah ng isang nakapapawi ng ngiti, at sabay silang umalis. Para naman sa magkakapatid na Yu family, kahit na nagngangalit sila sa galit, wala silang paraan para makipagtalo. Pagkalipas ng 5 minuto, lumakad si Justin kasama si Hannah sa opisina ng CEO sa itaas na palapag. Ito ang pangalawang pagkakataon ni Justin dito, habang si Hannah ay hindi pa nakakatapak dito sa loob ng 3 taon niya sa Yellow. Bagamat may mga bahid pa ng luha sa kanyang mukha, huli na ang lahat para gawin ang anumang bagay tungkol dito, kaya nag-usisa siya sa paligid. Huwag kang kabahan, umupo ka dito. Ang walang malasakit na si Marian ay lumakad mula sa water dispenser sa kanyang opisina. Sa kanyang mga kamay ay isang baso ng mainit na berdeng tsaa na katatapos lang matimpla, ito ay may mapusyaw na kulay na may napakabangong, na maaaring maamoy mula sa malayo. Bago pa man mailagay ni Marian ang tasa ng tsaa sa mahogany coffee table sa harap ng sofa, ngumiti si Justin at humakbang sa harapan niya para tanggapin ito. Paano ko hahayaan ang CEO na gumawa ng tsaa para sa akin? Payagan mo naman ako. Hindi pinansin ni Marian si Justin, diretso itong lumagpas sa kanya at direktang naglakad papunta kay Hannah. Binigyan siya ni Marian ng isang bahagyang ngiti, na tila nakakatunaw ng nyebe at namumulaklak ng mga bulaklak. Ito ang bagong ani na Westlake Longjing ngayong taon, isa kang marunong ng tsaa, kaya naman pinainom ko ito sa iyo. Hindi ko ito ibibigay sa karaniwang tao. Kumurap si Marian kay Hannah, at inilagay ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan.
Sa sobrang pabor, tumayo si Hana na namula ang mukha, hindi alam kung nasasabik siya o nahihiya. Boss Lysander, masyado kang magalang, ako. Mapapahiya ako. Ang eksenang ito ay nagpalungkot kay Justin Gibson, bakit ang babaeng ito ay hindi magbigay ng ganito kaliwanag ng ngiti sa kanya, ang kanyang asawa. Si Marian ay matikas na naglakad papunta sa isang upuan at umupo sa masayang paraan, tila hindi siya naiinip na magtanong ng mga detalye tungkol sa nangyari kanina. Sa halip, tumingin siya kay Hana nang nakangiti, at nagtanong, Hana, kung tama ang pagkakaalala ko, mahigit 3 taon ka na sa kumpanya, di ba? Umupo si Hana sa malambot na sofa, at narinig ang tanong ni Marian at ang mga naunang salitang someone who knows tea, ay napuno siya ng hindi paniniwala. Boss Lysander, alam mo ba ang tungkol sa akin? I practically know everybody basta empleyado sila from the headquarters. Hindi man ako madalas makipag-interact sa inyo dahil sa trabaho, basta empleyado ko, makikilala ko. Malumanay na sabi ni Marian. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nabigla kay Hana, maging si Justin na nakaupo lang ay natigilan. Dapat malaman na ang punong tanggapan ni Yellow ay mayroong hindi bababa sa 400 empleyado, sa ilalim ng mga kalagayan ng hindi normal na pakikipag-ugnayan sa kanila, naaalala pa rin sila ni Marian. Sa nakikitang paraan ng pakikitungo niya kay Hana ngayon, tila hindi siya nagsisinungaling. Mukhang siya na namamahala sa fashion behemoth na ito ay may mas nakakatakot na pag-iisip kaysa sa naisip niya. Si Hana Lane ay kitang-kitang naantig, tulad ng karamihan sa iba pang mga babaeng empleyado, hinahangaan niya si Marian. Nang marinig na ang kanyang idolo ay naalala ang kanyang pangalan at background, siya ay tulad ng isang nasisiyahang ibon, ang kanyang dating crappy mood ay nabalisa, at magalang niyang sinabi, hindi ko inaasahan na makikilala ni Boss Lysander ang isang hamak na empleyado na tulad ko, mukhang walang anumang bagay sa kumpanya na hindi alam ni Boss Lysander. Mas espesyal ka. Actually, nakita bago ka pa pumasok sa kumpanya. Sabi ni Marian. Bago pumasok sa kumpanya. Hindi ito maalala ni Hana. Saglit na nag-alinlangan si Marian, pagkatapos ay nagsabi, ang iyong ama, si Mr. Lane ay gumagawa ng masarap na glutinous rice balls, madalas ko itong binili sa kanya noong nakaraan. Naunawaan na ngayon ni Hana, ngunit hindi pa rin maisip, Boss Lysander, gusto mo kumain ng glutinous rice balls. Hindi niya akalain na ang pino at eleganteng CEO ay mag-e-enjoy sa pagkain ng mga maliliit na merienda ng ganoon. Ang iyong pamilya ay nagmamay-ari ng isang malagkit na tindahan ng bola. Nagtatakang tanong ni Justin. Tumango si Hana, na may pagmamalaki na sinabi niya, ang aming rice ball store ay may ilang henerasyon ng kasaysayan, mayroon itong napaka-authentic na lasa, at itinuturing na isang kagalang-galang na tindahan. Mr. Dalubhasa rin si Zhao sa tradisyonal na seremonya ng tsaa. Nakainom na ako ng Huangshan Maofeng tea at Bilochen tea na tinimpla niya. Ang kanyang mga diskarte at kasanayan ay ang pinaka-orthodox na estilo ng seremonya ng tsaa. Sa Zenica, ito ay halos wala na, at ito ay mas mahusay na napanatili sa Japan. Nakakalungkot lang na sa panahon ngayon, ang mga Nunzen-Aiken tea ceremonies lang ang binibigyang pansin ng mga tao, at hindi na nila naiintindihan kung paano pahalagahan ang mga authentic tea ceremonies. Nanghihinayang at may paghangang sinabi ni Marian. Lalong nasasabik si Hana, napakahirap isipin na napakaraming alam ni Boss Lysander tungkol sa aking pamilya, at kilala pa niya ang aking ama. Many years ago na yon, come to think of it, mas bata ako sa'yo ng 2 years. Noon, kapag bumili ako ng glutinous rice balls, high school pa ako. Dahil sa sobrang lapit ng high school sa rice ball store mo, doon ako madalas kumain. Matapos makilala ang iyong ama, sinimulan niya akong dalhan ng tsaa. Paminsan-minsan ay napansin kong tumulong ka sa tindahan. Marahil ay wala ka ng impresyon sa akin, ngunit lagi kong naaalala ang hitsura ng iyong tindahan. Nadama ko na ang iyong pamilya ay napakapalad na may isang ama, ina, anak na babae, at anak na lalaki na dapat ay iyong nakababatang kapatid na lalaki. Lahat kayo ay nagtatrabaho sa tindahan upang gumawa at magbenta ng mga bola ng bigas, at namuhay ng magkakasuwato. Inihayag ni Marian ang pananabik sa kanyang mga mata, at ang bawat salitang binibitawan niya ay banayad at malinaw. Naalala rin ni Hana ang isang mapayapang ngiti, tama. Noon, nasa kolehiyo pa ako, kaya paminsan-minsan ay tumutulong ako sa tindahan kapag may bakanteng oras.
Nang maglaon, nagsimula akong magtrabaho at wala ng oras upang bumalik. Actually, naasar ako sa tatay ko that time, hindi ako marunong gumawa ng rice balls, pero pinilit niya akong matuto. Medyo masaya ako tungkol dito ngayon pero. Nang marinig ang palitan ng dalawang babae, hindi napigilan ni Justin na makaramdam ng paghanga sa mga kasanayan sa pakikipag-usap ni Marian. Sa sandaling ito, maliwanag na na-relax ni Hannah ang kanyang tensyon na nervyos, at same time na nakikipag-chat. Maayos ba si Mr. Lane? Sinamantala ni Marian ang pagkakataong ito para magtanong. Ang orihinal na maliwanag na mukha ni Hannah ay nagpahayag ng kalungkutan, pinilit niyang ngumiti habang sinabi niya siya ay hindi magaling, siya ay na-hospital mula pa noong nakaraang taon. Na-hospital. Nag-isip si Marian at sumagot, maaari mo bang sabihin sa akin ang mga detalye? Matagal-tagal na rin noong huli ko siyang nakita. Kinuha ni Hannah ang tasa ng tsaa sa mesa, humigop ng 2 subo ng tsaa, at sinabing, napag-alaman na ang aking ama ay may kidney failure, at nangangailangan ng patuloy na paggamot sa dialysis. Ang kanyang katawan ay nasa isang kakilakilabot na kondisyon, at dahil doon, ang negosyo ng pamilya ay inilagay sa mga kamay ng aking nakababatang kapatid. Hindi ito masyadong maganda. Pasensya na. Humingi ng tawad si Marian, at lumingon kay Justin. Nang mapansin ang kanyang titig, ibinuko ni Justin ang kanyang mga kamay upang ipakita na hindi niya alam ito, at hindi niya sinasadyang akayin siya na magtanong ng ganoong masasakit na tanong. 144 hanggang 2. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagtanong si Marian, Hannah, asawa mo ba ang lalaking pumunta sa ground floor ngayon? Oo, Boss Lysander. Malungkot na tumango si Hannah. Bakit niya ginawa ang ganoong bagay? Napabuntong hininga si Hannah, saka ipinaliwanag ang nangyari sa bar noong Biyernes. Gayunpaman, iniwan pa rin niya ang bahagi kung saan siya hinaras ni Harold. Kahit na hindi niya kasalanan, nakakahiya pa rin. Nang marinig ni Marian ang kwento, tinanong niya si Justin, Justin, iyon ba ang nangyari? Tumango si Justin, syempre. Ano ang hinalikan mo kay Hannah noon? Agad na nagtanong muli si Marian, at nahirapan siyang sabihin ang salitang halak. Si Justin ay hindi nakaimik, habang si Hannah ay namumula din. Nang tanungin siya ng ganito, naramdaman niyang nag-init ang kanyang mukha, ngunit sa parehong oras, inaabangan niya ang sagot ni Justin. Ang titig ni Marian ay kasing lamig ng isang kutsilyo sa pagtitistis para sa paghiwa ng puso ng tao, na para bang sinasabi niya kay Justin, huwag kang magsinungaling sa akin. Maliwanag, hindi mahalaga kung ito ay buhay sa trabaho o pribadong buhay, hinalikan ni Justin si Hannah sa harap ng publiko, ito ay naging sanhi ng labis na pagkadismaya ni Marian, ngunit hindi siya masyadong nabalisa at ipinakita ang kanyang nararamdaman. Nahihiyang tumawa si Justin, ang lalaking iyon na may apelyidong Yu ay iginiit na aminin ko na may ganoon akong relasyon sa kanyang asawa, sabi ko hindi kami, pero hindi siya naniniwala. Since he was so determined and generous to give me his woman, hindi ko naman siguro masasabing hindi ko siya gusto, di ba? Hindi kaya makakasira iyon ng tiwala sa sarili ni Hannah. Ang isang perpektong babae ay hindi gusto ng kanyang asawa. Kung ako, ayaw din sa kanya ng peking manliligaw, napakasakit nun. So you kissed her for that, naisip mo ba kung ano ang mangyayari pagkatapos makita ng lahat na naghalikan kayong dalawa? Mababaliw na si Marian, talagang gumamit ang lalaking ito ng napakagandang dahilan. Tumingin si Justin kay Hannah sa tabi niya na ang mukha ay parang isang malaking hinog na mansanas. Napakamot siya sa likod ng ulo, saka sinabing, ano pa bang magagawa ko? Sabi na nga ng asawa niya, gusto ko na siyang pakawalan, hindi ko naman siguro masasabing gusto ko rin siyang paalisin, di ba? Ikaw. Naipon ang galit ni Marian sa loob niya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay pilyong sinabi ni Justin, para mag-alala si Boss Lysander sa aking buhay pag-ibig, talagang nalulula ako sa iyong pabor. Sa ngalan ng aking asawa, hayaan mo akong magpasalamat sa iyong kabutihang loob, Boss Lysander. Sinasadya niya. Ginagalit niya ako ng kusa. Ang makatarungang mga kamay ni Marian ay bumuo ng maliliit na kamao, at patuloy na nanginginig. Kung wala si Hannah, talagang gusto niyang kunin ang anumang bagay sa mesa at ibagsak ito sa ulo ng lalaking ito. Justin, huwag kang gumamit ng ganyang tono kay Boss Lysander, nagmamalasakit siya sa atin.
Biglang kumbansihin ni Hana, at tumalikod kay Marian na may masalimuot na emosyon, Boss Lysander, sa tingin ko kasalanan ko lahat ng nangyari, hindi na dapat ako pumunta sa bar, ako ang unang nagsinungaling sa asawa ko. Kung hindi, wala sa mga ito ang mangyayari. Naguguluhan si Justin habang nagtanong, na curious ako, bakit hindi mo masabi sa lalaking iyon na pupunta ka sa bar para makipag-inuman kasama ang iyong mga kasamahan? Natahimik sandali si Hana, pagkatapos ay nagsabi, sa totoo lang, nakita mo rin ito ngayon, si Gordon ay isang napakakonserbatibo at matuwid na tao. Sa kanyang mga mata, ang mga bagay tulad ng mga bar, club, at mga lugar ng karaoke ay lason ng lipunan para sa mga masasamang lalaki at babae. Ang mga tao ng kanilang Yu family ay hindi pinapayagang pumunta sa mga lugar na iyon. Hindi ba pumunta doon ang kapatid niya? Napataas ang kilay ni Justin. Si Hana ay nagpakita ng malungkot na ngiti, si Harold ay kanyang biolohikal na kapatid, habang ako ay isang babaeng kasal sa kanyang pamilya. Ayon sa paraan ng pagtingin ng pamilya Yu sa mga bagay-bagay, anak lang ako ng isang maliit na may-ari ng tindahan, at ako ay mababa ang klase. Para sa kanila na pakasalan ako sa pamilya ay itinuturing na kabaitan sa akin, paano nila ako matitiis na pumunta sa mga bar? Hindi mapigilan ni Justin na maging katawa-tawa, talagang hindi inaasahan na may ganoong tao sa mundong ito, kahit papaano ay parang bumalik tayo sa feudal na lipunan. Oo, noong una kong ikinasal sa kanya, nahirapan akong tiisin, para akong ascetico monghe. Sa tuwing umuwi ako, pakiramdam ko ay bumibigat sa akin ang kapaligiran at nahihirapan akong huminga. Ito ay naging mas mahusay sa nakaraang taon, ngunit nakaramdam pa rin ako ng takot na bumalik sa bahay. Palagi kong nararamdaman na hindi ako maaaring maging bahagi ng kanilang pamilya, at na napakaraming bagay sa pagitan. Malungkot na sabi ni Hana. Bakit mo pa siya pinakasalan noon? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata kay Justin, para ito sa iyong ama, tama ba? Sa pagkakaalam ko, hindi mura ang kidney dialysis. Mapait na tumango si Hana, pagkatapos ay nagsabi, tama, magkaibigan ang tatay ko at ang ama ni Gordon. Noong na-hospital ang aking ama, kahit na binayaran ng medical insurance ang isang tiyak na halaga ng mga bayarin, hindi pa rin ito sapat. Nagustuhan ako ng nanay ni Gordon noon, at gusto niya akong maging manugang ng kanilang pamilya. Marahil ito ay dahil ayaw ng ibang pamilya na ipakasal ang kanilang mga anak kay Gordon, at ayaw din nilang tanggapin ang mga hindi gaanong maganda. Sa huli, pinili nila ako, at nangakong babayaran nila ang higit sa kalahati ng pagpapagamot ng aking ama. Ang katotohanan ng bagay ay simpleng ngunit nakalulungkot, isang bata at magandang babae ang nagpakasal sa isang makaluma at ulol na lalaki para sa kapakanan ng pagbabayad para sa mga medikal na bayarin ng kanyang ama. Mahal mo ba siya? Biglang tanong ni Marian. Bahagyang natigilan si Hana, pagkatapos ay iniisip kung sino ang taong ito, ngumiti siya ng malungkot at sinabing, Boss Lysander, hindi kailanman nagkaroon ng pagmamahalan sa pagitan namin ni Gordon, at wala man lang anumang interaksyon sa pagitan namin bago ako nagpakasal sa kanya. Hindi ko siya maintindihan, at wala siyang tuwala sa akin, paano ko siya mamahalin. Isang walang pag-ibig na kasal. Tahimik na tumingin si Marian kay Justin, habang si Justin ay nakatingin din sa kanya pabalik. Bumilis ang tibok ng puso ni Marian, at mabilis siyang tumalikod para tanungin si Hana, ano ang susunod mong planong gawin? Sa kawalan, umiling si Hana, hindi ko alam. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-iisipan ang makipagdiborsyo kay Gordon, tao lang kami ng dalawang magkaibang mundo. Ngunit paano ang sakit ng iyong ama? Tanong ni Marian. Kinagat ni Hana ang kanyang labi, napag-usapan ko na ito noon ng aking nakababatang kapatid, isasangla namin ang tindahan at magpapautang sa bangko. Dapat tayong makapag-loan ng ilang daang libo, at sapat na ito para gawin ang kidney transplant para sa aking ama. Paano kung sabihin kong babayaran ko ang sweldo mo sa susunod na 5 taon ng maaga, at gusto kong magtrabaho ka rito sa susunod na 10 taon, tatanggapin mo ba ito? Tanong ni Marian. Mabilis na itinaas ni Hana ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata na puno ng tubig ay nagulat at napuno ng hindi paniniwala, Boss Lysander. Sinasabi mo ba? Lumingon si Marian upang itap ang malaking pulang butones sa kanyang mesa, at sinabi sa pinong mikropono, Danica, halika rito. 145. Mabilis na pumasok si Danica na nakasuot ng makalumang suit, dala ang kanyang telepono at briefcase.
Hindi man lang siya tumingin kay Justin o Hannah, at direktang yumuko kay Marian at nagtanong, Boss Lysander, may problema ba? Tulungan mo akong gumawa ng ilang kalkulasyon. Ang track record ni Hannah sa nakalipas na 3 taon at ang kanyang sweldo sa nakalipas na 3 taon kumpara sa PR department sa kabuuan. Agad na binuksan ni Danica ang kanyang laptop, at pagkatapos ng mabilis na pag-type sa keyboard ng ilang sandali, sinabi niya, ang track record ni Hannah sa nakalipas na 3 taon ay 1.56 million, 1.73 million at 2.1 million, ang kanyang sweldo kasama ang mga average ng bonus sa 200,000 bawat taon, at siya ay itinuturing na above average sa PR department. Tumango si Marian, tulungan akong magsulat ng kontrata, para sa susunod na 10 taon ng sahod ni Hannah, bawasan ng kalahati ang kanyang bonus, direktang magbabayad ang kumpanya ng 1.5 million sa kanyang bank account bilang isang espesyal na pondo, ikaw ang magpapasya sa mga partikular na kondisyon. Kumunat ang noo ni Danica, Boss, payagan mo akong ipakita ang aking pananaw. Ha? Hindi ka sumasang-ayon? Tanong ni Marian. Oo. Bilang isang staff sa public relations, ang 10 taon ay masyadong mahaba, bihira silang patuloy na nadaragdagan o napanatili ang mga order at deal sa negosyo. Lalo na ang mga kabataang babae, sa kanilang pagtanda, magkakaroon ng isang malinaw na pagbaba sa dami ng negosyo na kanilang ginagawa, ang isang kontrata na tulad nito ay masyadong mapanganib. Walang ekspresyong sagot ni Danica. Bago sumagot si Marian, hindi na napigilan ni Justin habang tumatawa at sinabing, Hoy, airport runway, flat chest, gawa ba ng circuits ang utak mo? Dati akala ko below average figure ka lang pala, kulang din pala utak mo. Ang kumpanya ay hindi sa iyo, ang pera na ginastos ay hindi sa iyo, ang 1.5 million ay malaki sa kumpanyang ito. Kung wala siyang emergency, pipirma ba siya ng slave contract na ganito sa loob ng 10 taon? Justin, itigil mo na yan. Ang sinabi ni Secretary Wu ay totoo rin. Mabilis na namagitan si Hannah. Kahit na ang mga salita ni Justin ay nakaantig sa kanyang puso, hindi niya gustong gawing mahirap ang mga bagay para kay Marian. Malamig na sinulyapan ni Danica si Justin, hinihusgahan ko ang bagay ayon sa kinatatayuan nito, at isinasaalang-alang ko lang ang mga interes ng kumpanya at CEO. Tama na. Sumakit ang ulo ni Marian habang nakatingin sa dalawa, mamantong hininga siya at sinabing, Danica Wu, gawin mo ang sinasabi ko, naniniwala ako kay Hannah. Hindi na nagsalita pa si Danica, tumango siya, pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Tumayo si Hannah na may pulang mata, at same time na yumuko kay Marian habang sinasabing, salamat. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, umaasa lang ako na makakain ako ng glutinous rice balls na ginawa ni Mr. Lane sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Marian, maraming iba pang bagay ang kailangan mong ayusin ngayon, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Kung tatanggi ang Yu family na bumitaw o magtangkang gumawa ng kaguluhan, maaari kang makipag-ugnayan sa akin, magkakaroon ako ng abogado na ayusin iyon para sa iyo. Ang pinakadakilang kabaitan ay ang pagbibigay ng tulong sa matinding kahirapan. Habang si Hannah ay naglalakad palabas ng opisina habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha, lumingon siya pabalik kay Marian, sa sandaling iyon, siya lamang ang nakakaunawa sa mga emosyong nasa loob niya. Nakita ni Marian na nananatili pa rin si Justin sa kanyang opisina habang nakatingin sa kanya na may bahagyang ngiti. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa kanya, kaya tinanong niya ito, may problema ba? Hindi ko lang inaasahan na ang maliit na Marian ng aming pamilya ay may napakagandang side. Ang iyong pagganap ngayon ay kaibig-ibig at karapat-dapat na papuri. Kung iniisip mong magbulalas ng ganoong kalokohan, maaari mo bang iwan ang lugar na ito sa lalong madaling panahon at huwag ng pakialaman ang aking trabaho? Si Marian ay masyadong tamad na abalahin siya, bumalik siya sa screen ng computer. Hindi pinansin ni Justin ang sinabi niya, nagkibit-balikat siya at tumalikod para umalis. Gumawa siya ng ilang hakbang, at sinigawan siya ni Marian mula sa likuran. Justin! Ano ba, ayaw mong makipaghiwalay sa akin? Lumingon si Justin at sinabi. Mga walang pag-ibig na pag-aasawa, matatapos ba silang lahat? Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo, at nagtanong na parang kinakausap niya ang kanyang sarili. Saglit na natigilan si Justin, pagkatapos ay pinag-isipan niya ito at sinabing may masamang ngiti, hindi, kahit sa amin ay hindi.
Darling Marian, kung gusto mong pumunta sa mga club at bar, tawagan mo lang ako, I'm very open-minded, pwede tayong maglaro ng magkasama. Magwala. Pagkatapos umalis sa opisina ng CEO, hindi nilayon ni Justin na magtrabaho kaagad. Napakaraming bagay ang nangyari kanina, kung babalik siya sa PR department, saksakin siya ng maraming tanong. Ayaw ni Justin na dumaan sa pagdurusa, kaya nagpa siyang bumalik bukas kapag humina ang interes ng lahat. Kailangan niyang umalis sa Stonegate ng ilang araw simula sa Miyerkules, kaya naisip niya na dapat niyang bisitahin si Roslyn. Hindi pa niya nakita ang babaeng ito na kusang loob na naging jowa niya ng ilang sandali. Bagamat alam niyang magiging abala si Roslyn sa panahong ito, dahil nangangailangan ng oras ang pakikitungo sa mga di-organisadong tropa ng West Union Society, ang pangunahing dahilan ay dahil kaunti lang ang oras niya para makasama siya. Ang pagkakasala na mayroon siya sa kanya ay patuloy na lumalaki at hindi nababawasan. Nagmaneho siya papunta sa Roslyn Bar, at ito ay walang laman gaya ng dati sa araw. Maraming waiter ang natulog sa mga mesa, at nang mapansin nilang pumasok si Justin, agad silang bumangon at binati siya. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay sa kanila, pagkatapos ay dir-diretsong naglakad papunta sa koridor. Sa gitna ng koridor, napansin niya ang ilang bodyguard ng Red Thorn Society na nagbabantay sa lugar. Sa dingding ng koridor, may isa pang pinto na lumitaw, ang pintong iyon ay pinaghalo sa background, at mahirap itong pansinin, ito ang unang pagkakataon na napansin ito ni Justin mismo. Napansin ng mga bodyguard si Justin na naglalakad, at agad na sumigaw, "Hello Brother Gibson." Itinuro ni Justin ang madilim na daanan sa likod ng pinto, anong meron doon? Isang bodyguard ang sumagot, ito ay isang basement na iniutos ng Pangulo na gawin, para sa pakikitungo sa mga kapatid at mga kaaway na gumagawa ng mga krimen. 145 hanggang 2. Ang pakikitungo na ito ay natural na hindi magiging maganda, sa totoo lang ito ay isang lugar para sa pagpatay, pagpapahirap, at pagtatanong. Hindi ito nakitang kakaiba ni Justin, hindi siya nasisiyahan sa lokasyon nito, dahil malapit ito sa kanyang kwarto. Ang palaging pagpatay ng mga tao dito ay magpapadilim at makunlim ang kapaligiran. Brother Gibson, gusto mo bang pumasok? Maaari kang makipagkita sa Pangulo anumang oras ng walang paunang abiso, ito ang tagubili ng Pangulo. Magalang na tanong ng isang bodyguard. Kumaway si Justin, wag na, nakakatamad pumatay. Natakot si Justin na mabaliw ang kanyang isip pagkatapos makakita ng mga madugong eksena, kapag nangyari iyon, kakailanganin niyang patilsikan siya muli ni Roslyn, hindi ba self-torture iyon? Hindi masyadong inisip ng mga bodyguard na hindi kawili-wili ang pagpatay, kaya tumango na lang sila. Ngunit sa oras na ito, isang maliit na figure na nakasuot ng puti ang tumakbo palabas ng daanan, na ang isang kamay ay nakatikip sa kanyang mukha at ang kanyang ulo ay nakababa. Parang simoy ng hangin, tumakbo siya palabas ng pinto at tumakbo palabas ng koridor habang humihikbi. Bagamat nasulyapan lang niya, malinaw pa rin na natukoy ni Justin kung sino ang babaeng ito ay ang binibini, si Rowena Chen. Nang makitang tumakas si Rowena na lumuluhan nang hindi man lang siya napapansin, natarante si Justin, kaya tinanong niya ang isang bodyguard, anong meron kay Rongrong? Pilit na ngumiti ang bodyguard at sumagot, ngayon, ibinaba ng presidente si Miss Chen para personal na mapatay ni Miss Chen ang ilang miyembro ng West Union Society. Hindi nakaimik si Justin. Bagamat alam niyang sinadya ni Roslyn na alagaan si Rowena, hindi niya inaasahan na papapatayin niya si Rowena ng ganoon kaga. Ang pagkakaroon ng isang walang muwang na batang babae mula sa kanayunan na kumuha ng sandata at pumatay ng isang tao ay isang bagay na magtutulak sa mga limitasyon ng pagpapaubaya ng sinumang tao, kahit na alam niyang masama ang taong papatayin. Pagkatapos ng lahat, kapag nakapatay ka ng isang tao, mapupunta ka sa landas na walang babalikan. Medyo nalilito sa loob, inisip ni Justin kung maliban na dinala niya si Rowena dito dati, at kung nabigo ba niya si Boyet na katatapos lang umalis sa trabaho. Matapos humitit ng sigarilyo sa koridor, tuluyang lumabas si Roslyn sa daanan. Nakasuot siya ng itim na damit, dahilan upang ang kanyang maputing balat ay tila mas malinis at makinis, tulad ng isang reyna ng gabi na lumalabas sa kadiliman, marangal at maganda.
Baka sa mukha ni Roslyn ang bahagyang pagkahapo, ngunit nang makita niya si Justin na nakatayo sa pintuan, agad siyang ngumiti, umakyat, at niyakap si Justin. Wala siyang pakialam kung naruroon ang kanyang mga subordinate, at binigyan ng halik si Justin. Mismo ako. Habang nakahawak ang mga braso sa leeg ni Justin, nagtanong si Roslyn. Tumango si Justin, naninigarilyo lang ako, huwag mo akong halikan, amoy ko. Ang amoy ng usok ay mas mabuti pa kaysa sa dugo. Baka sa mga mata ni Roslyn ang pagod. Hinaplos ni Justin ang makinis na mahabang buhok ni Roslyn, kahit na hindi ka pa rin immune na makakita ng dugo, ngunit napakabilis mong nakilahok si Rongrong, hindi ba ito masyadong malupit? Sa puntong ito, nakaalis na ang mga nakapalibot na subordinate at bodyguards, silang dalawa na lang ang natitira sa walang laman na koridor na ito. Walang magawang ngumiti si Roslyn, maraming beses ko siyang tinanong, sigurado siya na handa siyang tahakin ang landas na ito. Ngunit pumatay ng mga tao. Sa halip na pumatay ng mga tao sa hinaharap, bakit hindi pumatay ngayon? Mas mabuting gawin ito kapag hindi niya lubos na nauunawaan ang mundo at ang mga patakaran nito, kung maghihintay pa tayo ng ilang taon, mas magiging mahirap para kay Rongrong na gawin ito. Sa ngayon, masusumpungan na lang niyang kasuklam-suklam ang pagpatay, at makaramdam ng takot, ngunit kung maghihintay pa tayo ng ilang taon, iisipin niyang labag ito sa karapatang pantao, laban sa mga halaga ng lipunan. Kung pumatay siya ng mga tao, guguho siya. Paliwanag ni Roslyn. Napataas ang kilay ni Justin, nakapatay na siya. Nagawa niya, 3 sa kanila, lahat sila ay mga menor de edad na leader ng gang sa West Union Society. Humingi ako ng 3 putok sa bawat katawan nila, at ginawa niya ito, na labis kong ikinagulat. Sabi ni Roslyn sa casual na tono. Bamantong hininga si Justin, congratulations, mayroon kang isang promising successor. Hinaplos ni Roslyn ang mukha ni Justin, hobby, sa tingin mo ba napakalupit at makasarili ako? Minsan, kahit na sa tingin ko ay brutal ako, napansin ko pa nga kanina na kinasusuklaman ako ni Rongrong ng ilang segundo. Masasabi ko lang na ang paggawa ng mga iyon ay milya-milya pa ang layo sa itinuturing kong brutal. Kung tungkol sa pagkamuhi sa iyo ni Rongrong, normal lang iyon, kung hindi, magiging halimaw talaga siya. Matapat na sinabi ni Justin. Talagang outstanding siya. Kahit na siya ay mukhang mahina, siya ay talagang mabilis na nag-mature, at unti-unting magiging mas malakas kaysa sa sinuman. She's very intelligent, at mabilis makahuli ng mga pahiwatig, marami ding mga bagay na hindi na kailangang sabihin para maintindihan niya. Higit sa lahat, napakalinaw niya kung ano ang gusto niya, at pagdating sa mahahalagang desisyon, hindi siya mawawala sa pressure. Tanging isang taong tulad nito ang maaaring manguna sa isang gang. Minsang naisip ni Justin na ang maselang Narcissus na si Rowena ay naging boss ng isang lihim na lipunan, nakaramdam siya ng pananakit ng ulo, niyakap niya ang malambot na katawan ni Roslyn at itinulak siya sa dingding, pagkatapos ay hinaplos ang kanyang magandang katawan. Darling Roslyn, huwag mo nang pag-usapan ang mga iyon, aalis na ako sa Hong Kong para sa business trip kinabukasan, baka umabot ng 1 linggo. Nandito ako para magpaalam. Si Roslyn ay naging hinog na at makatas na peach, na minamasahe at tinutokso ng kanyang kalaguyo ng ganito, agad siyang napukaw at nauutal habang hinihingal, wag dito. Go! Punta na tayo sa kwarto. Pupunta tayo sa kwarto mo kapag tapos na tayo dito, ngumiti ng masama si Justin at sinimulang tanggalin ang sash sa baywang ni Roslyn. Habang ginagawa iyon, sinimulan niyang itulak ang kanyang nekotekip ngunit tuwid na ibabang kalahati sa pagitan ng mga binti ni Roslyn. Nang maramdaman ang laman sa kanyang dibdib na binalot at minaasa ng isang malaking kamay, nagsimulang manginig ang katawan ni Roslyn, oo, pero may amoy dugo, sa katawan ko, ako, maliligaw muna ako. Gusto ko ang amoy ng dugo sa katawan mo. Mahinang ungol ni Justin habang kinakagat niya ang matambok na mapupulang labi ni Roslyn. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw sa pasilyo ang mga muffled sound ng isang lalaki at babae na magkasalubong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.